Ganun yan. Okay. Pwede ba, nabanggit na po ito, kung regarding naman po sa mga kamag-anak ng isang suspect, may liability ba siya? For example, ang kamag-anak, tinago niya. Kasi tinago niya, for example, may kaso. Tapos ang ginawa niya, tinago niya yung kaniyang kamag-anak para hindi makulong. Nilagay nila sa isang bundok doon sa probinsya nila na hindi makita-kita kung saan bundok yun. Yes. So, hindi talaga nakulong. Is the relative liable? Ang relative ay liable ba? Yes, you are liable kasi tinatago mo ang iyong kamag-anak. But may exception sa batas. Hindi lahat ng relative pwedeng maging liable na obstruction of justice. May exception. Sino ba may exception na maintindihan mo? Number one, spouse. Pero kung ikaw, tinago ka ng girlfriend mo o tinago ka ng boyfriend mo, hindi. Pwede ka mademanda ng obstruction of justice kasi boyfriend lang yun girlfriend lang yun Pero, spouse, meaning asawa, ascendants, descendants. So, asawa, ascendants, descendants, legitimate or adopted siblings, mga kapatid, tinago ka, hindi exempted ka sa batas. Kasi dahil sa bugso ng damdamin ng isang kamag-anak because blood is thicker than water, di ba? So, ang batas, nagbibigay ng exception sa mga specific na mga kamag-anak. Kung ikaw, asawa, legal na asawa, ascendants ka, meaning anak, descendants ka, meaning lolo, lola, magulang, adopted or legitimate na mga kapatid. Yan. Tapos tinago ka, exempted ka, hindi ka mademanda ng obstruction of justice kasi naintindihan ng batas ang bugso ng damdamin mo because blood is thicker than water. So, ibig sabihin, naintindihan ng batas, hindi ka maging liable ng obstruction of justice. Pero kung pinsan ka lang, malayong ka mag-anak, tinago mo yung isang wanted na accused, tapos pwede ka pa rin mademanda ng obstruction of justice. Pero, so regardless po yan, Kuya Mark, kung halimbawa alam nila na may pinagtataguan yung suspect o wala, exempted sila? Hindi, kung example, tinago mo, ang word kasi nagamit ng batas, tinago mo. Tinago mo, parang hinaharbor mo, ibig sabihin, tinago mo ang isang suspect. Pag ikaw ka mag-anak, liable ka. Liable ka sa magtago. Diba? Pwede ka mademanda ng obstruction of justice, pwede ka mademanda ng other crimes, pwede ka maging accomplice dyan or accessory ka pa dyan sa crime kasi tinago mo ang isang wanted na tao. Pero may exception kung kamag-anak ka. But hindi lahat ng kamag-anak. Very specific klaseng kamag-anak. Kung malayong kamag-anak ka, tapos tinago mo yung sa suspect, ikaw malayong kamag-anak, liable ka pa rin ng obstruction of justice. Pero kung ikaw ay legal na asawa, hindi ka girlfriend ha? Legal ka na asawa. Ascendants ka, meaning anak ka, tapos tinago ka ng anak mo, wanted ka, tapos ang anak mo, tinago ka ng anak mo, tinago ka ng tatay mo, tinago ka ng lola mo, lolo mo, tinago ka. Tinago ka ng adopted or legitimate siblings, meaning kapatid mo, tinago ka. Exempted sila, hindi sila mademanda ng obstruction of justice kasi ni-recognize ang batas, ang family bond na kuwan talaga, ang pamilya, doon talaga pupunta ang mga suspect, then the suspect, ni-recognize ng batas na ang pamilya talaga, depensahan talaga nila ang kanilang mga kamag-anak. Kahit pa mali nga Kahit mali ang kamag-anak, kahit klaro-klaro na may ginagawang krimen, kailangan talaga as a family, depensahan talaga nila ang isang anak nila, kamag-anak nila, lalo na pag asawa, ascendants, descendants, mga legitimate and adopted, mga siblings, mga kapatid. Ayan.